Yo, what's up mga paps? So, yun nga. Panibagong vlog, panibagong problema na naman itong Toyota Corolla natin. Nagpabakuna kasi si baby kanina. And then, pag-uwi namin, mainit-init na yung makina. Biglang tumirik yung sasakyan. So, bali hindi lang isang beses, dalawang beses siyang tumirik. Pinagpahinga ko kanina ng 15 to 20 minutes doon sa may bandang sentro. Tapos ito naman, ilang hakbang na lang, humigit kumulang 20 hakbang na lang, nasa bahay na kami. Malapit na. Buti umabot pa kami dito sa malapit. Ayaw na namang umandar kasi mainit. Mainit yung makina. Ito yung pinalitan ko ng ignition coil nung nakaraan dahil yun nga pag umiinit ay namamatay. Kaya lang ganun pa rin. Nung tinesting ko siya, mga ilang linggo na rin to na ginagamit ko. Pag long distance kasi okay siya, pero kapag ka short distance lang na uminit tapos pinatay mo tapos start mo, ayaw na niya ulit. So siguro ang problema nito yung ignition module dun sa loob. Kaya ang gagawin ko, ibabalik ko yung dati. Ayan. Uncle, kamusta? May bagan? Umpay? Ay, yun nga mga paps, nagalungkat ako dun sa mga baol-baol natin dyan sa loob. Nahanap ko tong contact point na distributor nya. Ito yung contact point. Ito yung original talaga na nakalagay dyan, Nippon Denso. Dahil sa kagustuhan ko din mag-upgrade nung nakaraan, bumili ako ng yung electronic ignition system para dito sa sasakyan natin. Kasi nga ang disadvantage naman nito, napupudpud tong contact point nya. Yan yung contact point dyan. Kapag ka napudpud kasi itong mga paps, kailangan i-tune up ulit. Parang sa motor lang din. Yan o. Yan, tune up ko na yan. Yan na yung gap nya. Yan, medyo malaki nga ng kaunti. Yan. Dapat may clearance yan kasi kapag tumukod yun, yung highest point nya dito, yan sa baba, aangat yan, doon magkakaroon ng kuryente kung saan nakatapat itong rotor natin. Ayan, original na original pa oh, Nippon Denso yan. Parang mas makapal nga yung rotor nito compared doon, kaya balik ko na lang muna siguro to. Yan, tapos pag umikot yan, magsasara ulit, magbubukas. Okay, kompleto pa naman, in-inspect ko na, nandiyan pa yung condenser nya. Ayan. Okay pa tong rubber nya dito. Ang kailangan lang palitan dito itong distributor cap kasi medyo malalim na yung ano nya, yung pudpud diyan. Tsaka dito sa taas nya, bandang taas, kinain na ng corrosion yung saksakan. Pero ano pa to, kaya pa to. Lagyan lang ng insulation. I-orderan ko na lang to sa Toyota mismo ng original na distributor cap para mas matagal. Ayan. So ito ngayon yung susubukan kong ilalagay doon kasama tong ignition coil niya na separate. Okay pa to. Ayan. Yun lang, itong distributor cap lang yung kailangan palitan dito. Ayan. Itong contact point, na-order ko din to sa Toyota, original yan. Ayan, doon ko mismo na-order. Pero tingin ko parang pares lang din yung nasa labas na ganito kasi yung balot niya nun parang yung mga nabibili lang din sa labas. Ayan. Bibili na lang din siguro ako ng reserva nito. And then one thing more na issue nito, kaya pala pinalitan ko, may crack siya dito sa bandang baba. Ito oh no, may crack kasi nabali na to dati. Yan may crack, pero na welding naman sa bungad. Tapos ito bago na rin tong, alam ko bago. So yan, subukan natin ilagay doon para may uwi ko na dito kasi ayaw na naman umandar. Pinapahinga ko na yun ng 20 minutes pero ayaw pa rin. Siguro mga isang oras na yun na bago lumamig. Nakabukas lang yung hood natin doon. Nandun siya, doon siya. Yan, malapit. Buti na lang malapit lang. Para may uwi ko dito ko na ayusin. So tara. Ayan mga paps, so ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin muna tong socket papunta dito. Tatanggalin na natin yung electronic distributor. Tapos ito timing muna natin doon sa may timing belt, yung pulley.
Para pag natanggal natin to, pag salpak natin nung luma, itong contact point, sigurado tayo na naka-timing. Kasi ayaw talaga umandar nito. Pakita ko siguro na ayaw umandar. Testingin natin. Pero kahit aandar to, papalitan ko na lang. Hindi ko pa kasi, actually hindi ko pa na-enjoy o hindi ko pa masyadong na-explore itong contact point na distributor. Kasi parang short distances ko lang siya nagamit. Tapos nag-upgrade na ako noon. Kaya hindi ko din masyadong masasabi kung alin ang mas okay sa kanila. Basically, mas okay sana to. Kasi hindi na kailangang mag-tune up, mag-adjust ng contact point. Pero yun nga, nagkakaproblema siya sa mga internal components niya bago na yung ignition coil. Pero yung ignition module niya mismo, baka yun na yung kailangang palitan. Okay? So, obserbahan ko to kung alin ang mas okay. Pero malamang orderan ko din siya nito kasi para meron din akong mga reserba along the way. Orderan ko ng reserbang contact point at saka distributor cap. Mas low maintenance kasi ito basta ma-maintain lang yung contact point. Marami rin ako nakikita na nakoroll na kaganito. Kaya siguro okay din pero obserbahan ko lang muna. So yun na muna. Ipakita ko siguro sa inyo muna na hindi siya umaandar para ma-prove ko din. Pero talagang hindi ito umaandar kanina. Yan, umandar na naman siya. Since umandar siya, dun ko na lang ililipat o ilalagay yung contact point. Okay? So, i-drive ko muna siya sa bahay para dun ko na lang ilagay para hindi masyadong mainit. Kasi nagluloko to. Once na uminit na naman yan, ayaw na naman niyang umandar. Yan. So, yun mga paps, umandar. Natatawa lang ako. Kasi umandar kanina hindi umaandar so samantalin ko muna na ilipat doon sa parking ko tapos doon na natin itutuloy para hindi naman hassle. Buti nga dito lang kami nabutan sa medyo malapit kasi kung sa medyo malayo mahirapan tayo. Tsaka gusto ko din maging reliable siya para magamit during emergency. Kaya siguro i-testing ko muna yung yung contact point, ibalik ko lang muna doon para at least hindi tayo magka-problema later on. Kailangan kong orderan muna to ng bagong ignition module. So drive ko muna doon sa parking. So yun nga mga paps, okay na naman siya. Pero at least nandito na tayo sa garahe. Ayan. So at least kung umulan, dito na natin siya gagawin. Siya nga pala itong takip ng fuse box ko kung napapansin nyo, plastic na lang yan. Dahil nga last time, ganyan ulit ang nangyari. Kaya tinuktukan ko yung mga relay dito. Kasi minsan ganun tinutuktukan ko tong ignition relay tsaka itong fan relay, umaandar siya minsan. Kaya lang dahil dun sa nakapagpahinga na nun, umandar na, nakalimutan kong ibalik yung takip. Kaya nahulog sa highway. Kaya yun, naghanap tayo ng kapalit nyan. Di bali marami na akong nabibiling to. Actually mayroon na ako na canvas, nasa 500 daw buong fuse box na yun, kasama na tong mga laman. Mura na yun. At the same time yung timing belt cover natin, yun yung inayos natin last time. Kaya ngayon ibalik ko sa contact point to. Ayan. So patayin ko muna mga paps para hindi masyadong mainit. Ayan. So umpisa na natin. I-timing muna natin siguro, mas maganda para diretso na yung salpak natin mamaya. Tanggalin muna natin yung cover na yan. 10mm lang yan mga paps. Natanggal na natin mga paps yung timing belt cover. So importante dito yung camshaft natin, yung 2E na timing mark. Ito nandito siya. Ay nakalagay dapat dito sa taas. At the same time, yung timing natin dun sa baba, ilalagay natin sa 10 degrees. 10 degrees para sakto mamaya isasalpak na lang natin yung distributor dun sa kabila. Okay? So gamit tayo ng 19mm. Ikutin natin tong crankshaft. So clockwise lang yung ikot natin dito, pahigpit o clockwise. Ayan. So habang iniikot nyo yan, tingnan nyo din yung timing mark dito sa baba, sa engine pulley, kung tatapat na siya dyan sa mga numero.
May numero kasi dito, nandito. So nandito pa lang yung 2E, tumapat na kanina yon nung nandito siya sa baba. So isang ikot pa, papunta na dito. Para yung cylinder number 1 natin, ito, cylinder number 1, ay naka-compression stroke. Ready na siya for power. So dapat yung number 1 cylinder ay naka-compression. Para eksakto na siya mamaya. Yan. So nandyan na yung 2E sa taas. Tapos i-adjust ko lang itong timing natin dito sa 10 degrees. Para naka-timing na mamaya yung distributor natin. Kasi wala tayong timing light pa na nabibili. Kaya itong ginagawa ko, itong ano lang to, pang emergency. Ayan. Pakita ko lang sa inyo ng malapitan. So again, yung camshaft natin nandito sa taas. 90 degrees yan. Tapat nyo lang dito. Sa head bolt natin dito sa valve cover nut. Yan, 2E, yung 1E nandito. Tapos yung timing mark natin sa baba, ayun, nasa 10 degrees. Yun yung puti. Yan, medyo in-advance ko pa ng kaunti yan. Mas maganda pag medyo advance. Lalo na pag hindi na gumagana yung vacuum advancer natin. So, ready na yan. Doon na tayo babaklas ngayon. Tatanggalin natin yung electronic distributor. Pero bago na yun, ipapakita ko lang sa inyo mga paps na ito ay i-restore ko sa susunod. Kasi nga ito, napakita ko sa inyo na may crack. Yan. Oh no! So, natatanggal naman tong pin pero sobrang hirap tanggalin yan. Meron akong reserba dito. Ito yung old na distributor natin. Actually bago pa to eh. Kaya lang ito yung bumigay nung unang tirik. So may video din ako dito na sinalpak ko yun. Habang tumirik na naman sa daan. Nakakaraming tirik na to sa akin eh. Pero okay lang. Tiyagan mo natin. Wala pa tayong pambili ng brand new. O yung medyo mas bago pa. So tiyagaan lang. Pasalamat na lang tayo medyo may alam tayo sa pag-aayos. Kaya sinishare ko din tong video na to sa inyo. Para in case na mangyari to eh kahit pa paano man lang may idea kayo. So ito ay pwedeng ilipat. Itong hindi ko alam ang mismong tawag dito pero ito yung lalapat doon sa camshaft. Nakakonekta dito sa distributor shaft. Ito kasi medyo may crack na. Although na welding naman dito sa taas na banda. Kaya lang syempre nung greenine ko to para gumalaw, manipis na lang. Kumbaga dito lang yung may kapit. Hopefully hindi siya bibigay. Pero yun nga, set up ko lang muna to doon. Kapag may time na, ililipat ko ito dito. Siguro sa mga susunod na videos na lang yan. Pero as of now, ilagay ko muna tong ignition coil. Tsaka to. Tanggalin muna pero natin yung nandoon. So tatanggalin na natin mga paps itong distributor. Tanggalin muna natin tong socket dito. Para matanggal natin yung power source. Ito, minodify ko na lang yung socket na to. Kasi nung nabili ko to, iba yung socket niya. Yung socket kasi nito talagang pang contact point pa. Kaya bumili na lang ako ng ganito. Yung 2 wire lang siya. Para sa kanya talaga. Kaya mamaya ibabalik natin yung wiring ng isa. Tanggalin natin tong hose. Ito yung advancer. Dalawa. Tapos luwagan natin tong at tanggalin natin tong dalawang 12mm. Dalawa lang naman ang tornilyo nito. Sobrang init nung electronic ano natin dito kanina. Kasi hindi naman pwedeng yung ignition coil ang masira dahil bagong palit ko lang yan. So hindi ko kino-consider itong ignition coil na yun yung may problema. Kaya mas maganda dito kung may time akong i-restore to, i-restore ko din talaga. Bibilihan ko siya ng bagong electronic module yung nasa loob. Yung may original sana, hanapan natin sa Toyota kung magkano. Kung kaya ng budget, bilan natin. Pero parang may nakita ko sa Lazada noon na ganun. Nasa 890, parang ganun. Tapos ito, hiwalay pero to, itong may condenser capacitor. So yan, nahugot na. Tanggalin natin isa-isa itong spark plug wire. Yan. Para matanggal natin. So itong spark plug wire nito ay bago lang din. Pwede lang nating i-ano to, i-reserba.
At yun nga mga paps, natanggalan natin to. Ilagay na natin, i-set up na natin yung contact point. Ito yung bagong palit na ignition coil, yung Bremi. Yun o, may tagas na rin siya dito. Kailangan palitan yung oil seal nito sa ilalim. May oil seal to tsaka bearing dyan. Pero bago din mabaklas yun, kailangan tanggalin din to. Kaya medyo maproseso talaga. Ayan. So pagpahingan muna natin to, i-restore natin to, i-overhaul natin to sa mga susunod nating videos. So dito natin ilalagay ito. Dalawang 10mm lang yan. So nandun na yung ignition coil natin. Maganda talaga mga paps, kahit mag-upgrade kayo ng pyesa, yun advice ko lang naman itago nyo lang yung mga pinagpalitan nyo. Kasi just in case in the future gusto nyong ibalik, magagamit nyo pa rin. Kaysa yung ibenta nyo agad, malay nyo, magagamit nyo pa rin, diba? Yan mga paps, nilagay na natin. So pakita ko sa inyo ngayon yung camshaft natin dyan sa loob. Ayan. So yung camshaft natin, perpendicular din yan. Kung mapapansin niyo, diretso din siya dito sa taas. Yan, dahil naka-timing na dun sa bandang baba. So yan, ready na yan. I-double check nyo lang yan pag naglalagay kayo. Ready na yan. Ilalagay na natin tong contact point distributor. Sa paglalagay nitong contact point distributor mga paps, ito no. So yung tornilyuhan niya nandito. So yan yung itatapat natin dito sa harap. Diyan mamaya. Tapos itong rotor natin, ito yung i-observe ninyo, pati yung contact point pag nag-timing tayo dyan. Dapat nakabukas yan mamaya. Dapat nakabukas yan. Yung contact point natin dapat nakabukas. Para magpa-fire siya dun sa number 1. Kaya sinet natin sa compression number 1 yung cylinder natin. So ilalagay na natin to ngayon. Yan. Habang nakataas itong, and then ito din yung timing mark niya pala, no? Ito, may slot yan dyan sa baba. Yan, no? May timing mark yan. Pagtapatin nyo lang yan pag naglagay. Habang nakatapat kasi yan mga paps, nakabukas din yung contact point natin. Yan, no? Mapapansin nyo nakabukas. Yan. So related yan lahat. So ipasok na natin to. Punasan muna natin ng langis itong ano, ang o-ring. Punasan natin ng langis. Yan. So nakatapat lang yun, saka natin ipasok. Ayun. So pumasok na siya agad mga paps. Na, ilagay natin yung isang 12mm na bolt. Ito, ilagay na natin. Saka natin i-adjust yung timing, i-double check lang natin kung nakabukas yung contact point doon. Yun ang importante doon, nakabukas dapat yung contact point habang naka 10 degrees doon sa pulley. Okay? So ayun mga paps, inuulit ko, naka 10 degrees yung pulley, and then dito naman napasok na natin kanina dahil sa timing. Tapos may timing mark din dito sa taas. Yan, may ginuhitan na rin akong timing dito sa pentel pen, tapat na tapat naman yan. At the same time yung rotor natin nandyan kasi dito yung 1 supposedly. So yung 1 na yan ay nandito. Yan, sa distributor cap makikita nyo yung 1, 3, 4, 2. So yan yung firing order natin sa pagbibigay ng kuryente dun sa spark plug. So yung rotor na ang bahala dun. Ayan, 1, 3, 4, 2. So tatapat ngayon yung rotor natin ito dito sa number 1. So tingin ko sakto lang kasi yung slot natin na nandito para dito ay nakaabang. So check natin kung naka-open yan yung contact point natin, which is hindi masyadong naka-open. Igalaw lang natin ng kaunti ito, i-twist lang natin ng kaunti, dapat nakabukas yan. Ayan, ganyan dapat. Nakikita nyo ba? Ayan o, nakabukas yung contact point.
para nung sa ganon, yung pagbibigay ng kuryente doon sa number 1 ay okay, naka-advance, naka 10 degrees. Kasi pag nagbukas yan, doon magbibigay ng kuryente itong contact point natin. Kasi kung nakasara yan, grounded yan eh. Kasi nakakonekta to sa ground yung isang dulo. Ito, naka-ground yan. Itong stationary na part ng ay contact point, ground. Itong movable part, ito yung movable eh. Kasi naka-insulator siya oh. Yan yung positive line niya papuntang negative ng ignition coil. So ngayon, kung nakadikit yan, grounded siya. Pero kung nakabukas, doon siya magbibigay ng kuryente ngayon sa tulong ng condenser. Ito. So ito yung nag-i-store ng electrical spark. And then, papakawalan nila yan once na wala yung ground. Okay? So, ngayon, ilalagay na natin tong distributor cap. Sana nasusundan nyo mga paps. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo dyan sa comment section natin. Kung may suggestion naman kayo, pwede rin naman. Okay? So, sa paglalagay nito, so pwede na nating higpitan yon basically. Ito, pwede na nating higpitan yan kasi nga, naiset na natin yun. Nakabukas na yung contact point natin dyan sa number 1. So, dahan-dahan lang sa paghihigpit. Yan. So, saktong higpit lang dapat. Okay. Isa lang yung tornilyo nito. Not unlike dun sa electronic, dalawa. Okay. Then, ilagay natin tong distributor cap, which is ito yung papalitan natin sa susunod. So, yung number 1, tapat nyo dyan yung number 1. Ito yung number 1. Tapat natin dito. So, eksakto naman yan. Yan. Saka natin i-clip itong distributor cap clip natin. Yan. So, bitawan ko lang muna tong camera. Lagay ko muna dito. Saka natin i-clip. Kung mapapansin nyo, puro red yan lahat. Kasi nung nirestore ko to, pinapinturan ko na rin yan ng mga red. Para mabuhay ng konti yung kulay niya. So, ang susunod, i-ready na natin tong mga spark plug wire. Yung high tension wire natin. So, yung mahaba, yung 1, dito sa cylinder number 1. Sundan nyo yung ikot. Tapos susunod dito yung 3. 1, 3. Tapos ito yung 4. Itong natanggal. Balik natin. Hindi naman naabot yan mga paps pag hindi sa kanya. Tapos yung huli, yung 2. Kasi 1, 3, 4, 2. Ayan. Ayan, iayos lang natin yung wire para hindi magulong tingnan. Wala na yung clip niya dito eh. May clip dapat yan dyan eh. Pero iayos na lang natin mamaya pag medyo okay na. Tapos, ayusin natin tong wiring. Ang linya lang nito ay isa lang. Ito yung papunta dun sa negative ng ignition coil. Ayan mga paps. So, nilagay na natin yung distributor cap. Naligpitan na natin yung mga high tension wire. Nilagay na natin. 1, 3, 4, 2 yan. So, 1, 3, 4, 2. Sundan nyo lang yan. Tapos, yung number 1, yung nandun, malapit sa pulley. So ngayon, dito na tayo sa ignition coil. So wawiringan na natin to. So mapapansin nyo sa ignition coil nyo, mayroong positive, mayroong negative. So dalawa lang naman yung terminal niyan, positive, negative. Tapos yung itong nasa gitna, yan yung high tension wire papunta dun sa gitna. Dito papunta sa distributor cap. So yung positive dito mga pap, since na-convert ko na to last time dun sa electronic distributor, hindi ko pinutol nung nag-convert ako itong dalawang positive line. So itong kulay red, ito yung galing sa battery natin. And then itong kulay black with yellow stripe, yellow ba to o white?
yellowish naman eh. Ito yung, kung hindi ako nagkakamali, galing doon sa starter na ano natin. Kapag nag-start tayo, ito yung magiging supply niya papuntang positive. Ngayon itong red naman, ito yung accessory wire naman during kapag naka-on yung ignition switch natin. So yung diagram nito, papakita ko na lang siguro somewhere dito sa video na to, dyan, para masundan nyo din yung diagram. Okay? So ilagay natin to sa positive, pagsamahin natin tong dalawa. Yan, pero itong ano niya, lagyan din natin ng electrical tape muna para yan. Kasi nung nag-convert ako, pinagdikit ko rin yung dalawang yan. Pinagdikit ko yan para hindi ko puputulin kasi sayang naman na putulin ko, kaya binalatan ko lang sila. So ito yung dalawa na i-connect natin dyan sa positive ng ignition coil. Actually may kulang to, itong ignition coil na dapat mayroong pang ano to ballast resistor. Mas maganda daw yun para maiwasang mag-overheat itong ignition coil natin. Nandyan din sa ano yun, sa diagram natin yung ballast resistor. So subukan kong maghanap nun. Lalagyan natin to para hindi tayo magka-problema din in the future. Pero nung nakuha ko tong ano na to, sasakyan, ganito na. Ito yung original talaga na setup niya. Ganito talaga siya. Wala akong binago dyan. So ito yung sakit nung ano natin, nung conversion natin. So as is ko na lang muna to. Itong green kasi, ito yung papunta dun sa supply. Kinuha ko dito sa positive. Kaya ilaylay ko lang yan dyan. Para kung sakaling ibalik natin yung isa, maging reserba natin, naka-ready na rin. So pagsamahin natin to, lagyan natin sa positive. Yun. Tapos lagyan natin yung nut. So higpitan nyo lang ng sakto to. Huwag naman masyadong mahigpit na mahigpit para hindi masira yung ano natin. Tapos, dun sa negative naman, so yung negative ng ignition coil ito, so dalawa lang yan positive tsaka negative. Itong negative naman, ito yung wire galing dito sa distributor. Ito yung nakakonekta naman dun sa condenser at saka dun sa movable point. Movable point nung contact point natin. Movable point kasi dalawa yung dulo ng contact point natin, yung movable tsaka yung stationary. So balik lang natin yung ano niya, pagkakabuhol. Ayun mga paps, so first attempt ko to na pandarin. Tingnan natin kung aandar. So ayun, successful mga paps. Maganda yung andar niya, one click, tapos hindi naman pa iba-iba yung RPM niya. Maganda. Itatama ko na lang siguro yung timing niya once na nandun na tayo sa Toyota. Papacheck ko lang to, o hiramin ko na lang yung timing light. So ganun lang mga paps. Titestingin ko to, obserban ko to. Ito muna yung gagamitin namin. At kung okay siya, i-retain ko na lang as is ito. Bibilang ko na lang ng bagong distributor cap, yung ballast resistor ng ignition coil, at saka yung contact point na reserva. Yun lang. Mas low maintenance kasi ito. Pero yung luma ko na electronic distributor, ayusin ko pa rin yun para at least meron pa rin tayong reserva. Bibilan ko lang yun ng electronic module. So, yun, ganun lang yung pagta-timing, napaka-importante nun, yung timing dun sa makina kapag naglalagay tayo ng kahit anong klaseng distributor. At saka, yun nga, kung wala kayong timing light, ganun lang. Dapat naka-timing muna dun. Tapos, dito, kung contact point, ilagay nyo dun sa nakabukas yung kanyang contact point. Kasi dun magpa-fire dito.
At the same time, pagka electronic naman, itapat nyo lang dun sa pulser, yung reluctor niya, yung signal generator. Ayun. So, ilalagay ko lang yung advancer dito, yung advance nung vacuum advancer natin para at least medyo okay yung takbo natin pagka high RPM. Yun mga paps, babalitan ko kayo kung ano yung maging review nito. I hope na maging okay na rin to para hindi tayo patirik-tirik sa daan. So yun lang, kung mayroon po kayong mga katanungan, feel free to comment down below. Tsaka dun sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please support my channel. Subscribe now. Marami pa po akong i-share sa inyo. Hindi ko lang po mapagsabay-sabay. Isa-isa lang po. Maraming salamat po. Stay safe pa rin po tayo ngayong 2021. Lalo na dito sa Delta variant ng COVID na kumakalat na naman ngayon. So malakas pa rin ang ulan dito sa amin. Ingat-ingat din po tayo sa Lagnat, Ubusipon. Yun po, maraming salamat. God bless once again. Yung mga paps, papatayin ko, tapos switch ko ulit. And then, i-test drive ko siya para iba kasi yung performance sa makina pag tinitest drive. So far okay naman na, no? Hopefully dire-diretso na maging okay. Yun, mainit na agad yung ignition coil natin. Pero talagang umiinit naman yan. Yung vacuum advancer natin, lagyan natin. A few moments later. So far so good mga paps. Okay yung performance. Parang lumakas pa nga eh. Kasi medyo in advance ko ng konti yung timing. Mga 12 degrees. Kasi hindi ako sure kung gumagana pa yung vacuum advancer. Okay lang yun. I-advance mo ng konti kasi nag-advance naman talaga yan. Hanggang 18 degrees pa nga yan eh kapag high revolution na. So overall, satisfied naman ako dun sa result kasi yun naman yung resulta niya. Yung parang pumuputok-putok naririnig nyo, yan yung singaw dun sa tambutso natin. And yun, for further observation na lang. Okay? So maraming salamat.